morning guys. Yan, napakalamig. -23. Feels like -30. Yan, pang-umaga kasi ko today. Meron kaming buffet. Tapos nakatulog ako kagabi, launa pasado na. Sa mag-aalas 5 medya. Lahat ng tao. Chinese buffet kami ngayon. Nakaset up na yung table namin. Lamig. Sobrang dulas ng kalsada. Kaya doble-doble ingat sa drive. Ayan, sobrang busy na. Pero halos naluto ko na. I-steam na lang to. Yung mga stir fry na gawa ko na nakapag-prito na rin ng ginger beef. Salmon, lulutuin ko na lang. Ayan na, luto na. Pero nakatakip lahat. Salmon, braised beef, pork ribs. Ayan, chicken. Patay pa yung ilaw eh. Parang chicken yan. Ginger beef, seafood noodles, vegetable stir fry, fried rice. Ayan. Wala pa. Kulang pa ito isa. Hindi pa nailabas. Yung baw nakainit pa pala. Ganda ng carving ni Chef. Setup namin. Gumawa na ako ng rice pudding. Pero meron siyang gabi, langka, tapioca. Ito yung wonton soup. Mga sauces. Good morning guys. Happy Sunday. Pinabaklas na namin itong mga shelves dito sa sa walk-in closet, kaso medyo mahirap pala tanggalin kasi ala namin tornilyo, parang pako pala siya. Pako siya na may anchor. Ayan siya nagbubuka yung ulo. Nagbubuka siya, kaya kailangan tanggalin mo muna tong pako bago mo mahugot yung buong case ng plastic na nag-hold dun sa shelves. Medyo mahirap din eh. Pero kaya naman. Ayan. Malapit na natin. Pag nabaklas na natin ito, tsaka natin yan. Tsaka natin bubuuin yung binili natin kahapon. Kaya lang magkaka-damage pa yung ito. Dami. Na lang natin yan. Mamasilyahan para maganda yung tingnan. Laki. Napakalaki. Wasak. Taba ng dulo. Taba ng dulo. Hanggang na kaya natin muna to. Parang pinagbabaril putas-putas. Ayan na, natanggal na namin. Sobrang hirap nung tanggalin ng mga tornilyo, pako, kasi may malaking anchor. Kaya pala nahuhold niya yung mga damit ng matindi kahit hindi tinamaan yung stud. Ayan, pinaiisis ko na sa kanila. Pero sila rin yung iba nagtanggal nung kailangan maikabit na yung maipati ko na yan, mamasilyan, tapos pangalan ito, mapinturahan, saka maisalpak yung yung cabinet, kasi kung hindi wala kaming tutulugan, lahat ng mga damit
Gulo. Tapos yung dresser na yan, papasok na rin namin dito yun. Yan. Kaya gulo-gulo kami ngayon. Parang bagong lipat. Ito na yung naikabit namin kagabi ni Jermaine. Yan. So, mukhang okay naman. Ay naka, sobrang lamig sa labas. Kahit medyo maaraw. Maaraw nga, pero lakas ang hangin. Ha? Lakas ang hangin. Malakas. Bali, ito yung gagamitin natin na pang plaster or parang pang masilya natin. Haluin natin sa tubig na ma-warm. Ayan, dito natin haluin yan. Tapos imamasilya na natin. May pintura naman kami naka-ready ron na na kakulay niyan, egg white. Tapos magdi-declutter na rin kami ng mga ibang damit para mabawas-bawasan. Ayan, takpan natin yung mga nail holes, mga butas. Pero na yan, sinad na namin para pumakot yung mga tsaka pumantay. Tapos sasandulit yan after, diba? Ha? Sasandulit after. Sasandulit natin ito. Kasi medyo makapaliban yan eh. Ayun na. Nabaklas na. Lokat lahat ng damit sa labas. Andito lahat ng damit. Yan. Punong-puno ng gamit. Sabi niya, tatapusin daw niya ngayon. May pasok na siya bukas. So, pinigure out namin kanina kung saan siya ipopwesto. Bahala na, kahit na. Gusto lang talaga namin is gusto lang talaga namin is magkaroon ng maayos na lalagyan. Tsaka magkasya lahat. Kasi hindi naman nga ganun kalaki itong namin closet. So, we'll see. Tsaka yung mga hindi na namin nagagamit. Isa-isayin ko. Hindi naman kailangan siya matapos today. Pero i-scan ko yung mga damit. Tabi na yung pwedeng tabi. Pamigay na yung pwedeng pamigay. Ayan na. Hinahanap na. Binubuksan na para may assemble na. Ang gagabihin na. Gagabihin na kami. Ang ilang bago pa nga ako pag dito lang eh. Tayo-tayo pa nga yung buko eh. Yan talaga. Kukunti na Gusto mo nang nahihirapan din eh. Ha? Gusto mo nang nahihirapan. Kailan pa mga nagagawin yun pag hindi Sabi ko dapat Saturday na para pahinga. ulit. Diyan magalis kuya mo sa maliliit. Iyakat ka agad yan. So yun. Gabi na. Kaya tulong-tulong na. Binabaklas. Ako naman taga-baklas na lang ng box. Yan. Para ready na. Ilagay sa recycle. Ilan na? Last na shelf na yung inaano. Drawer pala. Hindi shelf. Last na drawer. Ang problema yung damit. Pero hindi mo nalalahatin yun. Kailangan pang i-ano yun eh. Go through his legs. Yung ito? Si Jeremy ng ano May eh. malaking butos para mag-cover yung tornilyo. Kakabit na rin? Si Jeremy ng tigaturo eh. Magaling sa mga Lego. parang araw siya nagbubun Lego eh. Cabinet nga. Mas malaki sa kanya. Ito yung sa likod? Yung malaking butos. Oo nga, alin yung sa likod dyan? Ito? Parang cover lang siya ng screw.
Ayun na, matatapos na. Pero ang pag-ayos di pa. Pero di pa yan, ayun na masilihan pa niya yun eh. Baka wallpaper na lang yan. Hindi, pipinturahan. Pintura mo. Pipintura tayo. Yan na yung mga drawer eh, nailagay na. Kulang pa ng isa. Kasi mas malaki na yung space. Mas marami nang malalagay. Natapos na din. Ito na lang. Ito yung iwan na lang yung mga buhay. Ito yung jersey ko rin eh. Naglalaro ko ng college. Utot mo. Oo, ito. MPLS. Pagod na si Jermaine. Sabi ko mag-edit pa. Baka may tip ka ako sa kay daddy niya. Ano sabi? Sakto. Kiss daw gusto niya. Sakto. Kasi wala pa kami tutulugan. Ayan ba? Nakakalat. Hindi na problema yun. Makikitulog lang kami sa kwarto niya. Tabihan lang muna kayo ni Kuya. Ay, no. We must put Canada first. And that is why common sense conservatives condemn President Trump's massive, unjust, and unjustified tariffs, which will damage both American and Canadian economies. Canada is the United States' closest friend, greatest ally, Tama. and, most important, neighbor. We share the longest undefended border. We fought alongside the Americans in 2 world wars, Korea, and Afghanistan, where we lost for these tariffs or this treatment. Canada will never be the 51st state. We are an independent, proud, and strong nation. I'd like to speak first to our American friends. You are our friends. You are our neighbors. We share the longest undefended border in the history of the world. You buy our products, and we buy yours. You have a trade surplus with us when energy is excluded. And when it is included, the deal is even better for you because you buy our oil and our gas at massive price discounts. Kaya nga. Not because we're nice Canadians, but because here at home we've made really dumb decisions to prevent us from exporting our energy to any other countries. But either way, Americans are better off with this friendship. Yan guys. Nanonood kami ng Habang ng nagpapahinga na. speech ni Poliev. Kanina umaga kay Trudeau napanood ko eh. So, Ako ngayon na pa rin nata ito eh. Pero late na namin na ano. late na napanood Dahil ko nga na. busy. Di pa kami nagsisipagligo eh. Ready na sana dapat matulog pero ligo muna. Pagod na eh. Kaya nanonood muna kami habang nagpapahinga ng konti. Ayun nga. Sabi nga lahat na ginawa ng Canada para ma-convince si Trump. Nagpaglagay ng mga Black Hawk sa border, binip up yung mga sundalo doon, yung mga border patrol para naman wala ng border crossing ng mga illegal immigrants at saka drug related flow ng mga tao. Ganun pa rin. Nakipag-usap na rin yung premier namin na si Daniel Smith para kumbinsihin, pero sabi nga niya 10% para sa oil at energy ng na galing ng Canada and the rest ng product is 25%. So Malaking dagok nun sa ang laki, malaking dagok. Kaya lang malaking dagok din sa US kasi hindi pumayag ang Canada na ganun-ganun lang na mangyari. So lahat na ng ng mga magbibigay na rin ng 25% tariff ang Canada. tariff war na nga talaga. Trade war na. Ganon din ang Mexico. Nagbigay na rin sila na hindi rin sila papayag na ganun-ganun lang. Ang production mostly sa Mexico. Yung mga material naman steel, aluminum. Dito sa Canada. Dito sa Canada galing yan. Oil. Canada. Ang Canada kasi ang third largest producer ng oil. Nagtataka lang ako. Crude oil lang. Crude oil. Crude oil. Ang nagtataka ako, bakit ganun? Bakit kailangan isend nila? Simula nung dumating ako rito Tapos nagtrabaho pa ako sa oil. Ba't walang refinery? Walang refinery.
Yung pala, exclusive na pagka-extract pa lang ng oil, dinadala na kagad sa US. So, massive. Totoo yun. Sabi niya, massive discount na nakukuha nila. Ngayon, hindi na pumayag. Kahit si Daniel Smith, ayaw niya sanang gamitin na panlaban yung oil. Pero, kaya lang, no choice siya pag yung buong Canada na yung nag-decide para doon. Hindi po pwedeng isang province lang hindi pwede. Lahat talaga. Kaya, ayun, tingnan natin kung ano mangyayari. Siyempre, lahat tayo maapektuhan yan. Hindi lang dito sa Canada maapektuhan. Both Canada, US, lahat ng consumer ang pinakamahihirapan. Maraming si Poliev. Sabi niya nga hindi, ang friendship ng Canada at saka ng US from centuries na nabuo. Hindi basta-basta masisira ng isang politician lang yan. Kaya, hindi rin madi-decide. Kasi, syempre, ilang taon lang naman yung term na yan. Tapos yan, palit na naman. Panibagong policy na naman. So, sabi nga niya, yung pagsubok lumalagpas yan. Pero yung tao nandiyan pa rin para harapin yung mga bagong pagsubok Yan. Kami, pagsubok namin magkabit ng cabinet. Tsaka kung ano-ano dito sa bahay, mga problema, yung sasakyan, di pa rin namin na papatingnan. Waiting kami dun sa sa mekaniko. Kaso nakabakasyon nga So, hanap na uli ako ng ibang mekaniko. Yun ang number one priority talaga. Maayos yan. Pero, hindi naman kasi pwedeng kumbaga kailangan mapacheck talaga sa hindi ko naman pwedeng hulaan kung ano yung diferensya kasi baka isang daang solusyon o isang daang problema ang makita ko pa Correct, lalo tagal na rin. Kaya yan kami ngayon, nakikinig lang ng balita. Siyempre, abang-abang kami sa mga nangyayari. No? Siyempre, isa rin kami sa mga kumukonsumo ng mga produkto rin ng US. Actually, may mga sa balita na nga, inaano na nila tinatag nila kung galing na ng US o galing na ng Canada yung mga ibang produkto. Sa Vancouver yata yun Sa BC. Sa BC. Kino-convince nila na kumbaga i-ban na yung mga American product. Local, consume muna tayo ng local. Yun nga rin yung ang sinabi ni Poliev magkaisa na tayo, tama na muna yung natin. Set aside na natin yung differences ng pagiging ng liberal, ng ano sila? Hindi naman sila conservative. Democrat nga pala si NDP. Yun, magkaisa na nga daw para kumbaga imbis na mas payadaliin bawasan ng tax. Ang inaano niya yung emergency tax. Tigil muna natin yung carbon tax, tigil muna natin yung yung capital gains tax, tapos bawasan yung income tax. Ng mga ang inaano niya nga yung overtime pag nag-OT ka dapat daw wala nang yun ang laki dito. Ang laki ng ng tax overtime sobra. Lalo pag may overtime ka, kaya minsan mas okay na wala kang overtime. Kaya kami tinatamad na kami mag-overtime kaya lang kailangan lang talaga kasi matapos yung project Ay naka. Ano pa man yun, kailangan nating maging maging wais sa mga bagay-bagay. Lalo sa mga ganyang pangyayari. Ito kasi, noong pa namin talaga plano yan, yung sa cabinet na yan. Kasi skip na rin talaga. Tsaka ang dami ng gamit na mga nakatambak. Kaya kailangan ma-segregate na rin. Tsaka bumigay na yung diba? Yung isang shelf doon sa sobrang bigat na. So, eto, medyo solid yung yung cabinet na to. Tapos, yung mga ibang shelves na tinanggal ko, baka ibalik ko na lang. Kasi shelves lang naman siya Baga makakadagdag din ng mga ng storage ng mga damit. Pinturahan ko na lang muna. Kita mga picture namin nung nasa Pilipinas. Lumalabas sa Amazon. Flash siya ganun yung Amazon namin Pag pag hindi mo siya pinapanooran, magpa-flash yung mga photos na naka-store din sa Amazon Prime namin. So, yun. Yun lang naman guys. Kami sana na-enjoy niyo yung pamamasyal natin sa IKEA. Nainabot kami ng ilang oras. Pero syempre yung vlog namin, puputol-putulin na lang kasi. Mahaba masyado Correct.
Pero nakakatuwa rin. Nakaka-relax din maghanap ng tamang cabinet tsaka yung pagpili ng appropriate na storage ng mga damit. Yan. Ewan ko, tingnan natin ang mga susunod na Balitaan namin kayo kabanata. kung ano mangyayari dyan sa... Pero bukas daw, Tuesday may meeting uli yung mga leader ng Mexico, leader ng Canada, tsaka ng US. Yan. We'll see kung mas maganda ang mangyayari. Sana. Hindi naman kasi, kumbaga, NAFTA, napakatagal na yan. 1960 ba? 47. Parang, kung hindi 65, 47 yan, alam ko Yan. Malalaman natin. Nalimutan na tapos na mag-exam Tatanungin natin si Google mamaya. Paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. See you on the next vlog. Bye.